Xander's POV. Is this how you do your fucking job? You've been here for too long not to see this mistake. Dumadagundong ang tinig ko sa buong opisina sa pagsigaw ko. Lahat napapagbuntunan ko ng galit sa opisina. Isang linggo na akong hindi pinapansin ni Sofia kaya lagi mainit ang ulo ko. I was so pissed at every little mistake they did na hindi ko naman ginagawa noon sa mga employees ko. Hindi ko alam kung paano ko susuyuin si Sofia. Hindi ko din alam kung anong nagawa ko at bakit siya nagagalit. Get out! Muling sigaw ko. Sumandal ako sa kinaupan ko. Pinikit ang mata ko at hinilot ang sentido ko. Masakit ang ulo ko kakaisip sa pwede kong gawin para kausapin ako ni Sofia. Kinuha ko ang telepono ko. Love, I murmured while staring at Sofia's photo on my phone. Pagkatok sa pintuan na nagpawala ng tingin ko sa telepono. Come in. Sir, they are waiting for you in the conference room. Thanks, Maria. Lumabas ako ng opisina na mabibigat ang bawat paghakbang ko. Agad na napapayo ko ang bawat madaanan ko. My intimidating aura is so visible. Hindi ka babakasan ng anumang ngiti ang labi ko. Agad na nagsitayo ng mga tao sa conference nang pagbuksan ako ng isang executive ng kumpanya na nasa likuran ko kanina. Naging sobrang tahimik ng loob ng conference room. Nang marating ko ang dulo ko saan ako naupo at ikinumpas ko ang kamay para sabihin na maupo na sila, saka lang sila umupo. Kung wala lang akong mahalagang meeting sa araw na ito, hindi ako aalis ng bahay at iiwan si Sofia na kahit halik sa pisngi hindi ako pinayagan bago ako umalis ng bahay kanina. Nagsimula ang annual report ng bawat department na puro sigaw ang ginawa ko pag may nakikita akong mali. Lahat napapayo ko. Walang sino man ang nagawang salungatin ako. Walang sino man ang nangahas na magsalita para itama ako. Nawala ang atensyon ko sa nagsasalita sa unahan ng tumunog ang telepono ko. Agad ko itong sinagot nang makita ang pangalan ni Manang Aurora. Kabilin-bilinan ko sa kanya na tawagan agad ako kung may kailangan si Sofia o may problema sa bahay. Sa tuwing galit si Sofia sa akin, hindi niya ako tinatawagan. Kahit isang mensahe, hindi ito nag-iiwan sa akin. Mahirap galitin ang babaeng tigri ko. Nababaliw ang sistema ko pag galit siya sa akin. Lahat ng atensyon ng mga tao sa conference ay nabaling sa akin nang bigla akong tumayo. Nang sabihin ni Manang na hindi maganda ang pakiramdam ni Sofia, agad ako napatayo. Agad kong nilisan ang conference room. Malalaki ang hakbang kong palabas ng TSIC. Agad akong pinagbuksan ni Bailey ng pintuan ng sasakyan. Sa bilis ng pagmamaneho ni Bailey, mabilis kong narating ang mansyon. Sinalubong ako ni Manang Aurora. Where is she? What happened? Nasa taas, sir. Sa silid ninyo. Nagsusuka po siya at hindi po kumakain si Sofia. Tingin ko po, Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Manang Aurora sa sobrang pag-aalala ko kay Sofia. Gusto ko na siyang makita. Tinakbo ko ang hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Kaya siguro hindi niya ako pinapansin kanina dahil masama ang pakiramdam niya. Dapat hindi na ako pumasok sa opisina. Sinuyo ko na lang sana siya para mawala na ang galit niya sa akin. Nang mabuksan ko ang pintuan ng silid namin, nabungaran ko si Sofia na nakahiga sa kama at mukhang tulog na tulog ito. Marahan akong naglakad patungo sa kama para hindi magising si Sofia. Umupo ako sa gilid ng kama sa tagiliran niya. Yumuko ako at dinampian ko ang labi niya na isang magaan na halik. Love, bakit hindi mo sinabi na masamang pakiramdam mo? Sana hindi na ako pumasok sa opisina. Inalagaan na lang sana kita. I love you and I miss you. Sana ipayagan mo na akong yakapin ka. Pagkausap ko sa kanya kahit alam kong matutulog siya. Maibing ang tulog ko tuwing yakap ko siya habang nakahiga kami sa kama. Sa isang linggo na hindi niya ako hiniyang yakapin siya ay naging napakahirap sa akin na makatulog. Agad akong tumabi ng higa sa kanya. Pinaunan ko siya sa braso ko at pinulupot kong isang braso ko sa katawan niya. Love, huwag ka sana magalit kasi niyakap kita. Please, let me hug you. Pagkausap kong malisa natutulog na si Sofia. Naging payapa ang kalooban ko na mayakap ko siyang muli. Dinampian ko ang pisngi niya ng isang magaan na halik. Pumikit ako hanggang sa makatulog ako. Nagising ako sa mainit na hininga na tumatama sa mukha ko at nararamdaman ko ang pagpasada sa ilong ko at sa ibabang labi ko. Hindi ko agad iminulat ang mata ko. Gusto kong damhin ang ginagawa ni Sofia sa akin. Mukhang hindi na siya galit sa akin. Lihim ako nagbunyay ng magaan niyang hinalikan ng labi ko. Salamat na matindi na siya galit sa akin. Sigaw ng isip ko. Mukhang maganda na ang mood niya.
Pinaglulutuan ko siya at ilang beses kong nahuli na tinitigan niya ang kabuuan ko tuwing mapapalingon ako sa kanya. Nakaupo si Sofia sa lamesa. Pinapanood niya akong magluto. Naguguluhan ako sa pabago-bago niya ng mood at pagiging iyakin niya. Pag pinupuri ko siya kanina, bigla na lang tumutulo ang luha niya. Napasingap ako nang yumakap siya mula sa likuran ko na naghatid ng kiliti at init sa puso ko. Nang lumusod siya sa pagitan ng braso ko at stove, napangiti ako agad. Inabot niya ang labi ko at inangkin. Matapos ang paghalik niya, muli niya akong niyakap. I love you, Kutong Lupa. I love you the most, love. Pinatay ko ang stove. Binuhat ko si Sofia at pinaupo ko siya sa mesa. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawa niyang hita. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa pagitan ng dalawa niyang hita. Niyakap ko ang dalawang braso ko sa bawang niya at inangkin ko ang labi niya. I claimed her mouth with a savage kiss. We shared a wild kiss with passion. Mommy, Daddy, ano pang ginagawa niyo? Sambit ni Tyrone na nagpatigil sa halikan namin. Ngumiti si Sofia. Isang mabilis na halik ang ipinagkaloob ko sa labi niya at bumulong ako sa tenga niya bago ko hinarap si Tyrone. Love, matindi ang bantay mo. Tuwing nagsisimula akong mag-init, saka sumusulpot. Marahang sambit ko na ikinatawa ni Sofia ng husto. Mommy, why are you laughing? Wala baby, may naisip lang sa mommy. Napangiti ako at agad kong binuhat si Tyrone. Ma'am Sofia, ito na po yung pinabili niyo. Sambit ni Manang Aurora at inabot kay Sofia ang isang maliit na plastic bag. Salamat Manang Aurora. What is it, love? Personal na gamit lang, love. Naubusan kasi ako. Nagmadali si Sofia na bumaba ng mesa at tinakbong patungong banyo na ipinagtaka ko. 5 o 10 minuto lang nakalipas nang pumasok si Sofia sa banyo. Nataranta ako nang marinig ko ang malakas na tili ni Sofia sa loob ng banyo. Tinakbo ko ito at halos gibain ko na ang pintuan nang hindi ito agad buksan ni Sofia. At nang bumukas ito, agad ko sinuri ang buong katawan niya kung may sugat ito. Love, what happened? Saan masakit? Matamis na ngumiti si Sofia at may iniabot sa akin na kulay puti na pahaba. Nang tingnan ko ito, may 2 guhit na pula. Napatulala ako. Nanigas ang katawan ko at pakaramdam ko huminto ang paghinga ko nang makita ang nakasulat kung ano ibig sabihin ng 2 guhit na pula. Love, namumuta ka. Sambit ni Sofia na nagpabalik sa ulirat ko. You're pregnant, love? Mautal-utal ko pang tanong. Matamis na ngumiti si Sofia at tumango. Binuhat ko siya at inikot-ikot sa ere. Sobrang sayang pumupuno sa pagkatao ko na malaman na buntis ang pinakamamahal kong si Sofia. Kutong Lupa, ibaba mo na ako, nahihilo ako. Agad kong ibinaba si Sofia. Inangkin ko ang labi niya. Matapos ang halik ay niyakap ko siya ng mahigpit. I love you, love. Sophia's POV. Kutong Lupa. Paulit-ulit ko sambit habang niyuyugyug ko ang braso ni Thunder para magising ito. May 1 oras na akong gising. Sobrang matatakam ako sa pinya. Hindi ko magawang bumalik sa pagtulog dahil gustong-gusto kong kumain ng pinya sa mga oras na ito. Unti-unting nagmulat sa Thunder ng mata. May 3 oras pa lang ang tulog nito dahil kanina pinaghanap ko siya ng mangga na hilaw katulad ng mangga sa probinsya na kinain ko. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap dahil nang ibigay niya sa akin ang mangga, hindi ko na pinagkabalahang tanungin pa siya. Hirap na hirap si Thunder na magmulat ng mata. At nang tuluyang magising, bumangon ito at makailang beses na humika bago ako kinausap. Gusto kong matawa sa itsura niya. Magulo ang buhok at halfway open ang kanyang mga mata. Bakit gising ka pa, love? What's wrong? Masakit ba ang tiyan mo? Inubos mo kasi yung mangga kanina. Baka kaya masakit ang tiyan mo. Napangiti ako sa mga tinuran niya. Hindi masakit ang tiyan ko. Gusto kong kumain ng pinya, love. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ako makakakain ng pinya. Bili mo ako, please. Sambit ko at ginawa ko pang nakakaawa ang mukha ko. What time is it? 2 a.m. What? 2 a.m.? Where can I buy pineapple at this hour? Pagkagulat ang makikita sa mukha ni Thunder at tumaas ang boses niya. Nasaktan ako sa pagsigaw niya. Humiga akong patagilid para hindi ko makita ang mukha ni Thunder. Biglang bumuhos ang luha ko. Gusto ko lang naman kumain ng pinya. Bakit kailangan mo pa ako sigawan? Sambit ko kasabay ng muling pagbuhos ng luha ko. Itong pagbubuntis ko ay nakakapanibago din para sa akin. Sobrang maramdamin ako at tuwing tumataas ang boses ni Thunder ay pumapatak ang luha ko. Niyakap ako ni Thunder mula sa likuran at ilang beses na hinalikan ng pisngi ko at nagtaas baba ang palad niya sa braso ko. Oh, huwag ka na umiyak. Sorry sa pagsigaw ko. Nagulat lang ako.
Maghanap na ako ng pinya. Pinaharap niya ako at pinunasan ng luha ko. Nawala ang sama ng loob ko nang marinig kong bibilhan niya na ako ng pinya. Hindi ko na inintindi ang iba pa niyang sinabi dahil gusto ko talagang kumain ng pinya. Umupo ako sa kama at naging masigla na ulit ako. Salamat. Sige na, umalis ka na para makabalik ka kaagad. Pagtataboy ko sa kanya, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Thunder at lulugo-lugo itong bumaba sa kama at naglakad patungo sa walk-in closet. Nang lumabas ito, nakapagpalit na ng damit. Nagsusumigaw ang kagwapuhan at karangyaan kahit sobrang simple ng kasuotan nito. Naka-shorts at isang round neck na white t-shirt lang ang suot niya at sneakers. Napatitig ako sa mukha niya. Ang gwapo naman ng kuton lupa ko. Sambit ko at marahan kong pinisila magkabila niyang pisngit pinanggigilan kong pisilin ang matangos niyang ilong. Ouch! Love! Mainang sambit ni Thunder. Hindi siya sumigaw o nagalit sa ginawa ko. Alam kong pigil na pigil niya ang sarili na hindi sumigaw. Umayos ng tayo si Thunder habang hawak ang ilong. Masakit ba? Bumaba ako sa kama at niyakap ko siya. Sobrang pinanggigilan ko si Thunder ngayong buntis ako. Kinakagat ko ang braso niya. Pinipisil ko ng mariin ang ilong niya at may pagkakataon pa na nagigising si Thunder dahil walang tigil kong hinahalikan at hinahaplos ang labi at pisngi niya. Alam kong hinahabaan niya ang pasensya niya dahil buntis ako. Ibang-iba ang pagbubuntis ko ngayon kaysa kay Taro noon. Kay Taro noon hinahanap-hanap ko lang ang amoy niya at hindi ako masyadong nag-crave ng pagkain. Siguro dahil mag-isa lang ako at wala si Thunder noon sa tabi ko. Ikinulong ko ang mukha ni Thunder sa palad ko at inangkin ko ang labi niya. Nang matapos ang halika namin, yumakap ako sa kanya ng mahigpit. I love you, kuton lupa ko. Malambing kunturan. Kinalas ni Thunder ang yakap ko at binuhat ako. I love you the most, love. I will do anything for my pregnant wife. Sambit niya at sinakop ang labi ko. Nang magbitaw ang labi namin, ingat na ingat niya akong ibinaba sa kama. Pinahiga niya na ako at kinumutan. I'll go now, love. Matulog ka na. Pag-ising may makakakain ka na ng pinya mo. Malambing natura ni Thunder at sinakop ng mabilis na halik ang labi ko. Get the car ready, Bailey. Tell them I'm going out to look for pineapple for my pregnant wife. Stop laughing. It's not funny. Narinig kontura ni Thunder sa kausap niya sa telepono na ikinangiti ko. Mag-iingat ka, love. I love you. Sigaw ko bago pa maisara ni Thunder ang pintuan. May isang oras na simula nang makaalis si Thunder. Hindi naman ako makatulog dahil nag-aalala ako sa kanya na nasa labas siya ng madaling araw. Bumaba ako sa kama. Isunod ko ang robe ko at lumabas ako ng silid. Manonood na lang ako ng TV sa ibaba habang hinihintay ko si Thunder. May TV naman sa silid namin pero mas gusto ko sa sala para marinig ko agad ang pagdating ng sasakyan niya. 2 oras pa lumipas bago ko narinig ang pagdating ng sasakyan. Alam ko si Thunder iyon. Kilalang kilala ko na ang tunog ng sasakyan niya. Nagmadali ako maglakad patungo sa pintuan. Agad ako napangiti nang makita ko siyang bumaba ng sasakyan. May isa pang sasakyan ng pumarada kasunod ng sasakyan ni Thunder. Sasakyan ng mga bodyguards niya. Love, salamat naman nakauwi ka na. Malakas kunturan para tumingin sa akin sa Thunder. Nagsibaba ang mga bodyguards niya at tumingin sa akin ng mga ito nang magsalita ako. Turn around! Don't fucking stare at my wife! Malakas na sigaw ni Thunder sa mga bodyguards nang makita niyang nakatingin ng mga ito sa akin. Ngumisi si Bailey habang nakatingin sa akin. Possessive freak! Sambit ni Bailey. Sinamaan siya ng tingin ni Thunder na pinagkibit balikat lang ni Bailey. Hanga ako kay Bailey. Siya lang ang hindi natatakot kay Thunder. Gusto ko siya maging kaibigan para maturuan niya ako na humawak ng armas pagkapanganak ko. Gusto ko, katulad niya, matapang, magaling sa pakikipaglabanan at walang kinatatakutan. Nang ipagtapat lahat ni Thunder sa akin ang buong pagkatao niya kasama sa kwento niya tungkol kay Bailey. Hindi alam ni Thunder na matagal ko nang alam ang buong pagkatao niya dahil sa recording na ibinigay ni Lucas noon. Hindi ko sinabi kay Thunder na alam ko na. Nakinig pa rin ako sa mga kwento niya at sinabi kong tanggap ko ang buong pagkatao niya at minahal ko siya kahit sino pa siya. Love, you wait for me? Hindi ko na malaya na nakalapit na pala si Thunder sa akin. Napalalim ang pagbabalik tanaw ko. Tumango ako at iniyakap ko isang braso ko sa bawang niya. Hinalikan niya ang buhok ko at itinaas niya ang plastic na may lamang pinya. Agad akong natakam. Kinuha ko sa kanya ang supot at nagmadali akong dinala sa kusina. Nabalatan na kaya isinalin ko sa plato at kumuha ako ng asin. Agad kong nilantakan ng pinya.
Nakalimutan ko na si Thunder dahil sa sarap ng pinya na kinakain ko. Agad ako napangiti sa kanya nang tumayo siya sa harapan ko at tinitigan ako. Gusto mo, love? Ang sarap. Salamat ko itong lupa ko. Ikaw ng pinakagwapong lalaki sa buong mundo dahil binilan mo ako ng pinya. Malakas na halakak ni Thunder ang pumuno sa buong kusina. Nagsunod-sunod ang pagsubo ko. Hindi ko na inintindi si Thunder na nasa harapan ko. Thunder's POV. Ngayon ko nauunawaan ang pinag-usapan noon nila Justin at Charles tungkol sa mga asawa nila pag nabuntis sa mga ito. I didn't know that pregnant women are unpredictable and weird as can be. Sophia waking up in the middle of the night craving for food is driving me crazy. Hindi ko alam na ganun kahirap mag-alaga ng buntis. Ang babaeng tigre ko na laging nakasinghal noon at sobrang tapang ay sobrang sensitive ngayon. Kaya piling-pili ang salita na binibitawan ko at hinahabaan ko ang pasensya ko sa kanya. I'll do everything for her. Minsan naiisip ko kung gaano nahirapan si Sophia kay Tyrone nung magbuntis na wala ako sa tabi niya at pinalaki niya si Tyrone na mag-isa. Kaya ngayon kahit anong gawin niya sa akin, maluwag kong tatanggapin. Kahit magdamag ako maghanap ng gusto niyang kainin ay gagawin ko. I even went to Sophia's parents para kumuha ng mangga. Iyo, anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Sophia at Tyrone? Papadilim na, bakit napasugod kayo? Sambit ni Tatay Ronaldo, ang ama ni Sophia. Napapakamot ako sa ulo ko. Nahihiya akong sabihin na I'm here because my pregnant wife wants to eat a mango na katulad ng kinain niya nung nandito kami. Kahit maraming mabibili na mangga sa Maynila, mas pinili ko na lang na magtungo dito, lalo na nang sabihin ni Sophia na gusto niya ng mangga na katulad ng sa probinsya nila. Ayos ka lang ba, anak? Bumalik ang ulirat ko nang muling magsalita si Tatay Ronaldo. Sophia's pregnant. Gusto niyang kumain ng mangga na katulad ng mangga na narito, kaya dito nila ako nagtungo. Napamanga ko kay Tatay Ronaldo nang malakas itong tumawa. Naglilihi pala ang ano ko, kaya pala inis na inis sa akin na pinahirapan kita. Salamat, Thunder, at minahal mo ng gusto sa Sophia. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ang ganitong bagay para lang kay Sophia. Mahabang litanya ni Tatay Ronaldo. I'll do anything for Sophia and our kids, Tay. Tinapik-tapik niya ang balikat ko. Sige, manguha ka na ng mangga para makauwi ka na sa asawa mong naglilihi. Damihan mo na para hindi ka na mahirapan pa na magpabalik-balik dito. Wala si Nanay Amelia mo, nasa bahay ng kapatid niya, kaya hindi ka na naharap. Tsak na matutuwa iyo na malamang buntis ang bunso namin sa pangalawang anak niyo. Salamat, Tay. Kahit nahihirapan ako na maghanap ng mga gustong kainin ni Sophia, ayos lang at masahabaan ko pa ang pasensya ko sa kanya. Lo, nakatulala ka na dyan. Sambit ni Sophia na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napangiti ako nang hinimas-himas niya ang kanyang tiyan nang maubos niya ang pinya. Dumukwang ako't pinunasan ko ang labi niya gamit ang daliri ko. Salamat, love. Papasok ka ba sa opisina? Wala kang tulog. Malambing na tura ni Sophia at hinaplos ang pisngi ko na naghatid ng init sa katawan ko. Ikaw na lang pasukin ko, love. May nakunturan. Nung magpa-check up sa Sophia, lihim kong tinanong ang doktor niya kung safe na ang kinin ko sa Sophia. Ikinatuwa ko nang gusto nang marinig na hindi naman makakasama kay Sophia na magniig kami. Hindi ko lang siya inaangkin dahil takot ako magalit siya dahil sobrang sensitive niya. Ayokong ipilit ang gusto ko. Si Sophia at Tyrone ang pinakamahalagang tao sa akin kaya gagawin ko ang lahat para sa kanila. Narinig ko yan, love. Love, nagbibiro lang ako. Huwag ka na magalit. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang umiti si Sophia ng matamis at hinila akong patungo sa hagdanan. May pagmamadali ang mga hakbang niya. Love, slow down. Baka madapa ka. Lumingon si Sophia at ngumiti lang sa akin. Nang makapasok kami sa loob ng silid, agad nitong inilok ang pintuan at sinibasib ako ng halik. Her kiss was bone-tingling. Agad na nag-init ang katawan ko sa halik ni Sophia. I caught her by the waist and carried her to the bed. May pag-iingat ko siyang inihiga sa kama. Agad kong hinubad ang mga saplot niya. Nag-aapoy na ang katawan ko. I want her so badly. Ilang linggo akong nagpigil na hindi siya angkinin. Una dahil sa respeto sa magulang ni Sophia. Nang pinaghiwalay kami ng silid. Pangalawa, ayoko siyang angkinin dahil buntis siya at ayoko magalit siya kung magpupumilit ako. I love you, love. I want you so badly now. I'll go crazy if I can't have you right now. Hindi ko na napigilan na isatinig ang nararamdaman ko. I want you to, Thunder. She uttered the words that brought fire to my body.
Nagmadali akong nagtanggal ng mga saplot ko at nang wala nang matira na anumang saplot sa katawan ko, agad kong sinibasib ng halik si Sofia. Mga ungol, daing at mura ni Sofia na nagpapalagablab sa nag-aapoy ko ng katawan. My mouth never stopped working her wet center until she reached her peak. Mabigat na paghinga ni Sofia ang maririnig sa buong salid ng marating niya sukdulan. Are you okay, love? Yes, love. Take me now. Body to body, mouth to mouth, we move our body as mga daing, ungol, mga mahihinang mura at malakas na umpugan ng aming katawan ang maririnig sa buong silid. Ilang sandali pa, sabay na naming naabot ang sukdulan. Bumagsak ang pawisan kong katawan sa tabi ni Sofia. Kinabi ko si Sofia at pinaunin sa braso ko. Pinunasan ko ang namumuong mga pawis sa kanyang namumulang mukha gamit ang palad ko. Yumakap si Sofia at napalunok ako nang dumampi ang labi niya sa leeg ko at nasagi niya ang kahabaan ko na buhay pa rin. Mamaya naman, love. Pahinga muna tayo. Nararamdaman ko na naman yung ano mo na tumutusok sa akin. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng tawa ko. Hinila kong comforter para takpan ang aming katawan. Ilang beses kong hinalikan ang buhok niya at masinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. I love you, my pregnant wife. Kahit anong gusto mong kainin, hahanapin ko para sa'yo at sa baby natin. I love you too, Cotton Lupa. Huwag ka muna magdrama, baka maiyak na naman ako. Matulog na tayo. Alam ko pagod ka na. Napangiti ako bago ko ipinikit ang mata ko hanggang sa makatulog ako. Sophia's POV. Thunder Simpson, ano bang ginagawa mo dyan? Tatayo ka na lang, ba't matutulala? Palitan mo na ng diaper sa 7. Pinipigilan kong matawa sa itsura ni Thunder. Ipinipilit niyang siya ang magpalit ng diaper ni 7 ngayong gabi. Kanina pa ito nakatayo sa harap ng changing table at hindi malaman ang gagawin. Cotton Lupa, hindi mo yan mapapalitan kung tititigan mo lang. Sambit ko at pilit kong pinipigilan ang matawa. Love, hindi ko kaya. He's so tiny and fragile. I know he looks like me but I'm scared I might hurt him. Agad akong bumaba sa kama at lumapit sa kinaroroonan ni Thunder na nakatingin lang kay 7. Ako na nga magpapalit. Pinilit mo pa kasi hindi mo naman pala kaya. Magaling ka lang gumawa. Pangaasar ko sa kanya. Love naman, I promise next time, I will do it. Hindi ko napigilan ang matawa sa tinura niya dahil sa loob ng isang buwan, yun ang parati niyang sinasabi tuwing hindi niya magawa na palitan ng diaper sa 7 na katulad ni Tyrone ay kamukhang kamukha ni Cotton Lupa. Malakas talaga ang dugo ni Thunder Simpson. Wala man lang nakuha sa akin. Napasinghap ako nang yumakap sa Thunder sa akin mula sa likuran. Why does it look so easy when you do it? You're the best wife and mom. Love, I'm so amazed at how you take care of our kids. Sambit ni Thunder na naghatid ng init sa puso ko. Ikaw din naman. Ang swerte ko sa'yo kahit napakahilig mo. Sobrang sweet mo at maalaga. Simula na maging maayos ang relasyon namin ni Thunder, walang araw na hindi niya ipinaramdam ang pagmamahal niya sa akin. Isang bagay na lang ang kulang sa pagsasama namin, ang kasal. Hindi namin napag-uusapan ni Thunder ang tungkol sa kasal. Wala siyang sinasabi. Ayoko naman na magtanong sa kanya. Baka isipin ni Cotton Lupa na atat ako makasal sa kanya. Sigaw na isip ko. Love, ayos lang ba talaga na umalis ako ng ilang araw para sa isang business trip? Hindi ka ba mahihirapan kay 7 at kay Tyrone? Isang linggo na simula nang sabihin ni Thunder na alis siya ng bansa para sa isang business trip at paulit-ulit niyang tinatanong kung ayos lang ako na umalis siya. Nang ipinanganak ko sa 7, nagdagdag pa si Thunder ng ilang kasambahay. Si Tita Annaliza pa rin ang nagbabantay kay Tyrone. Nang lumipat kami dito sa mansyon, isinama ko si Tita. Simula, baby pa si Tyrone, kasama na namin si Tita Annaliza kaya sobrang malapit si Tyrone kay Tita. Paano naman ako mahihirapan ang dami-dami natin kasabahay? Kahit sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magdagdag, ginawa mo pa rin. Ayoko lang mahirapan ka, love. Pag wala ako at kahit nandito ako, ayoko makita kang nahihirapan. Sambit ni Thunder at makailang beses na hinalikan ng pisngi ko at ang pagitan ng tenga at balikat ko. Nakakaramdam ako ng kiliti. Matapos kong palitan si 7 ng diaper at damit, binuhat ko siya at ibinigay kay Thunder. Bumalik ako sa kama. Ang sarap pagmasdan habang karga-karga ni Thunder ang baby namin. Kung ayaw pang magpakasal ni Thunder, ayos lang. Alam kong mahirap para sa kanya na magkaroon ng pamilya dahil sa pagiging agent niya. Mahal na mahal kita, Cotton Lupa. Susuportahan kita sa mga gusto mong gawin.
Alam ko mahirap para sa'yo na iwan ang pagiging agent mo dahil sabi noon ni Lucas, minahal mo ng gusto ay ikalawang propesyon mo. Sa isip ko habang pinagmamasdan ko si Thunder na hinehele si Seven. Napangiti ako nang maalala ko ang araw ng mga nganak ako. Ang araw na kauna-unahang pagkakataong nakita ko kung paanong namutla, mataranta at makipag-away si Thunder sa mga tao sa ospital. Where is the damn doctor? Hindi niyo ba nakikita na nahihirapan ang asawa ko? Malakas na sigaw ni Thunder nang dumating kami sa ospital. Ano ba ko itong lupa? Huwag kang manggulo sa ospital. Mahina akong tura na lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Shit! Ipapasara ko ang ospital na ito bukas na bukas din! Muling sigaw ni Thunder. Akong nahihiya sa mga pinaggagawa niya. At nang nasa loob na kami ng delivery room, biglang humilab ang tiyan ko. Napahawak ako sa kamay niya ng mahigpit. Ayokong lumikha ng ingay, baka pagsusuntukin na ni Kuton Lupa ang mga nurses na nasa delivery room. Napangiwi ako nang muling sumakit ang tiyan ko. Thunder held my hand and kissed my belly na nagpainit ng gusto sa mukha ko dahil nakatingin sa amin lahat ng nurses. Baby, I love you. Please be good to mommy. Malapit ka na naming masilayan. Pagkausap ni Thunder sa tiyan ko at ulit-ulit niyang hinaplos ang kalakihan kong tiyan. Tumindi ang pagsakit ng tiyan ko. Napapangiwi na ako ng husto at umalpas sa mga pagdaing ko na pilit kong pinipigilan para hindi makipag-away sa Thunder. Pero bigo ako dahil nang tumindi ang pagsakit ng tiyan ko, sunod-sunod ang pagdaing ko. Nataranta sa Thunder, namumutla at pinagpapawisan at hindi malaman kung saan ako hahawakan. Kahit masakit na ang tiyan ko, gusto ko matawa sa itsura niya. Thunder Simpson, gusto mo tubig? Namumutla ka na. Parang ikaw mga anak sa ating dalawa. Pangaasar ko sa kanya nang tumigil panandalian ang pagsakit ng tiyan ko. Hindi nagsalita sa Thunder, nakatingin lang sa akin at nakatulala. Nang sunod-sunod ang pagsakit ng tiyan ko, siya naman pagpasok ng doktor. Hindi gumagalaw si Thunder. Big push, Mrs. Napasigaw ako sa sakit kasabay ng pagkahimatay naman ni Thunder. Hindi ko alam kung alin ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang pag-iyak ng baby namin o sa Thunder na walang malay sa sahig. Hawak ko na ang baby namin na magkamalay sa Thunder at tumulo ang luha niya nang masilayan ng ikalawang anak namin. Love, hindi na kita mabuntisin. Hindi ko akalaing napakahirap lang mga anak. Mautal-utal na tura ni Thunder. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak. Akala ko matapang ka't walang kinatatakutan ko itong lupa. Sa susunod na mga anak ako, huwag ka nalang magpumilit na sumama sa delivery room. Pangaasar ko sa kanya, kasabay ng halakhak ko. No, what's funny? Sabit ni Thunder na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nasa harapan ko na pala si Thunder at nasa crib na si Seven at natutulog. Tumingala ako kay Thunder at ngumisi ako. Naalala ko lang ang araw na nanganak ako kay Seven. Ang araw na nahimatay ka. Sambit ko. Ay gagal nang pumasok sa imahinasyon ko mukha ni Thunder ng araw na iyon. Dahil naman, sabi ko naman sa'yo ibaon mo na lang iyon sa limot dahil nakakahiya ang araw na iyon. Hindi ko akalain na matutulad ako kay Charles. Lalo akong natawa sa namumulang tenga ni Thunder. Ang araw na iyon ang hindi ko makakalimutan. Paano ko naman ibabaon yun sa limot? Nakakatuwa kaya yun? Sayang hindi na i-record. Maganda sana yung ipanood kay Seven pag malaki na siya. Sambit ko at muli akong humalakhak. Natigil ako sa pagtawa ng sakupin ni Thunder ang labi ko. The kiss was possessive, greedy for more and more. Nang magsimulang humaplos sa Thunder sa katawan ko'y tinulak ko siya kahit nagiinit na ako. Tama na muna ko itong lupa, bawal pa. Yan pa namang ano mo'y ang bilis mabuhay. Malakas na halakak ni Thunder ang pumunaw sa buong silid namin. I love you, Sofia Ramos. His husky voice brought butterflies to my stomach. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang nag-I love you sa akin. Kahit nasa trabaho siya itatawag na ilang beses para sabihin niyang mahal na mahal niya ako at ang mga bata. Umayos ako ng higa sa kama at agad na tumabi si Thunder sa akin. Agad ako'y kinulong sa bisig niya. Ang sarap laging makulong sa bisig ni Thunder. Agad kong isiniksik ang katawan ko sa kanya. I love you, mahal. Sambit ko, tinalikan ko ang leeg niya na ikinasinghap ni Thunder. Lihim akong napangisi dahil ang bilis talagang mabuhay ng pagkalalaki ni Thunder sa mga paghaplos, pagdikit at paghalik ko sa kanya. Nararamdaman ko ang kahabaan niya na tumutusok sa akin habang yakap niya ako ng mahigpit.
2 buwan nang wala sa Thunder sa bansa dahil sa business trip nito. Kahit araw-araw kami nagbe-video call, miss na miss ko na siya. Gusto ko na sabihin na umuwi na siya pero hindi ko ginagawa dahil lagi niyang sinasabi na kinakailangan niyang tapusin ang napakahalagang bagay sa business niya. Hindi naman niya sinasabi kung ano ang napakahalagang bagay. Mabilis lang ang panahon ngayon at 3 buwan na ang aming ikalawang anak na si Seven at si Taro na may lalong nag-matured ang isip. Animoy hindi na 6 na taon tuwing kinakausap ang baby brother niya. Nakakatuwang pagmasta ng magkapatidan, nakikita ko ang mukha ni Thunder sa kanila. Pagtunog ng telepono ko ang nagpawala sa paningin ko sa 2 kong anak na natutulog sa tabi ko. Simula nang umalis sa Thunder sa silid namin ko pinapatulog si Tyrone. Tabi kaming 3 sa malaking kama. Agad ko sinagot ang telepono ko nang makita ko si Thunder ang tumatawag. Good morning, my beautiful wife. Bakit nakasimangot ka? Pinagod ka ba ng mga bata kagabi? Hindi naman nila ako pinagod. Naiinis lang ako sa'yo. Ang tagal-tagal mo na dyan. Pag hindi ka pa bumalik sa linggo, magagalit na ako sa'yo. At hindi ka na makakatabi sa akin. May 5 araw ka pa bago ang linggo kaya tapusin mo lang dapat mong tapusin sa business trip na yan. Naiintindihan mo ba? Kutong lupa? Inis na ako sa tagal niya sa ibang bansa. Pag hindi pa talaga siya bumalik ng Pilipinas, malalago talaga siya sa akin. Hindi ko na napigilan na sabihin ang sama ng loob ko. Tuwing magkausap kami, lagi kong pinipigilan ang sarili ko na isatinig ang pagkainis ko pero ngayon hindi ko na napigilan.